upang hanapin si Joseph at ipakita kung nasaan ang pamilya. Hindi nagtagal ay nagsama-sama ang magkapatid upang dalhin si Paul sa kotse at pagkatapos ay matulog sa bahay. Habang pinag-uusapan ang gagawin, sa wakas ay nakita ni Thomas ang bitag at itinaas ang kumot, na nagpabaliw sa nilalang. Mabilis na ibinalik ni Joseph ang tela, sinabing sinasaktan ng liwanag ang mga nilalang. Pagkatapos ay inasikaso nila ang mga pinsala ni Paul habang sinasabi sa kanila ni Joseph na kagabi ay inabot ng 8 segundo bago pumasok ang nilalang, ang pinakamabilis na oras sa ngayon. Sigurado rin siyang may pangalawang nilalang na umalis. Mabilis na nagbabago ang kanilang pag-uugali at iniisip ni Joseph na may mali. Sinabi ni Thomas na matatalino ang mga nilalang. Kahapon ay nakapatay sila ng ilan sa butas at marahil ay pumunta sila rito para maghayganti dahil sinabi ni Charlotte na halos hindi sila lumilitaw sa ari-arian. Hindi naniniwala si Joseph na may pinatay si Thomas. Iniisip niya na si Paul lang ang may gawa nito. Para ay pakitang tama siya, sinubukan ni Thomas na patayin ang nilalang na nakulong. Sinubukan siyang pigilan ni Joseph dahil gusto niyang pag-aralan ang hayop. Habang nagtatalo ang dalawa, mabilis na nakatakas ang halimaw, nagtatago sa ilalim ng kama. Nang sa wakas ay lumitaw ito, nagsimulang mag-ingay si Rocco. Kaya, naghanda ang halimaw na umatake, tumakbo si Joseph para hawakan ang nilalang, at pagkatapos ay pinugutan ni Thomas ng ulo nito gamit ang isang palakol.